Mas naging kalmado ang paghahain ng COC sa Maynila kasabay ng huling araw ng filing ng kandidatura ng mga nais kumandidato sa 2025 elections. Yan ang ulat ni Joshua Garcia live. Joshua? Yes, Audrey, tama ka dyan na natiling maayos at payapa ang kapaligiran dito sa labas ng Manila Hotel Tent City kung saan nga pinapayagan lang ang mga supporters na umabot hanggang sa pagsasara ng huling araw ng filing ng Certificates of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Audrey, bagamat nagsa ang mga humabol na kakandidato ngayong huling araw ng COC filing, kakaunti naman ng mga supporters na nakita natin rito sa labas ng Manila Hotel Tent City. Kung ikukumpara sa mga nakaraang araw ay mas kalmado ngayon ang sitwasyon. Kanina ay nagpaunlak na maikling panayam si aspiring Senator Kiko Pangilinan, kung saan una sa kanyang plataforma ay ang pagpapababa ng presyo ng pagkain. Anya, ibabalik niya ito sa dati na abot kaya ng bawat mamamayang Pilipino. Kayang pabalikin o pababain muli. Pero dapat dyan, yung tapat na panunungkulan, hahabulin yung mga mapagsamantala, hahabulin din yung mga tiwali. Nanawagan din, Audrey, ang asawa nito na si Sharon Cuneta sa mga botante na mag-research sa mga nagawa ng dating mga politiko at wag lang basta magpapaniwala sa mga troll online. When they say walang nagawa si Kiko, that hurts us so much because we know how hard he's been working. Lahat po yan ay mahahanap naman sa internet. Audrey, kaninang umaga ay dumating din ang mga supporters na incumbent ng CBAC Party List kasama ang nominado dito na si Brother Eddie Villanueva na tumatakbong senador. Sakaling manalo, isusulong pa rin niya ang pagkontra sa SOGI at divorce bill at pagpabor sa death penalty para sa korupsyon. Plano kong mag-file ng isang batas, panukalang batas, ang mga nasa government, kapag nahuling nagnakaw ng at least 100 million plus, dapat death penalty. Dapat death penalty. Bakit? Pag pinag-aralan ninyo, political economist po ako, pag pinag-aralan ninyo ang ugat ng kahirapan ng milyong-milyong Pilipino, ang number one cause ay ang unabated political corruption. Audrey, kayo din ang mga taga-suporta ni Senatorial aspirant Senator Aspirant Rodante Marcoleta na ngayon ay may tiwala na sa COMELEC matapos questionin ang fast-track system contract nito para sa 2025 elections. Nakita ko po yung pag-asa. Nakausap ko po yung pinakamataas na opisyal ng ating COMELEC. At mula sa kanya, nakita ko po yung kanyang katapatan nung kami po ay magpulong. At ako po ay naniniwala na kailangan po natin silang bigyan ng pagtitiwala. May ilan din na supporters ni Atty. Vic Rodriguez na tumatakbong independent senator mula sa Labor Power Movement. Nang tanungin ito kung kasama ba niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We had lunch kanina. Kaya lang ang dami, di sa Manila, andito siya. Isama kami. Ang daming nakapila sa kanya doon sa venue kung saan kami nagkita, yung mga naisang makausap at nais magpa-endorso sa PDP. Audrey, may dagdag lang din natin, no? May nakausap tayo kaninang kasama ni Atty. Vic Rodriguez at ayon sa kanya, ang unang plano talaga ay kasama niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Manila Hotel Tent City para i-endorso siya sa kanyang kandidatura. Pero dahil nga't marami na nakatunog at nakaalam na nandito ang dating Pangulo ay hindi natuloy. Samantala sa sitwasyon naman dito sa labas ng Manila Hotel ay nananatiling tahimik at walang kaguluhan dahil maliban nga sa mga pulis na nakita natin hindi lamang sa Ermita Police Station kundi maging dun sa galing sa 14 na stasyon ng pulis sa buong Maynila na inaugment dito sa paligid ng Manila Hotel ay may mga nakikita rin tayong mga uniform personnel mula sa Armed Forces of the Philippines. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Joshua Garcia.